Hi guys! Samahan niyo ko ulit for today's video. Bale, kadugtong pa din to ng last mini vlog ko. Heto na nga yung araw na susunduin na namin si kuya sa bahay ng pinsan namin. 3 days and 3 nights nga din silang nagstay na mag-asawa doon. So ayan, alas 10 na nga to ng gabi. Pinasyalan nga din pala siya ng pinsan namin. At yung kainuman niya ay asawa ng pinsan namin. Kakatapos nga lang maturukan ng antibiotic niyan si kuya. Last turok na nga din yon ng aming pamangkin kasi bukas paluwas na siya ng Manila. Kaya susunduin na namin ngayon at uuwi na siya sa bahay nila para doon na magpatuloy ng turok. At yan ang aming pamangkin na nurse na nag-alaga kay kuya for 3 days and 3 nights. Kinaumagahan na nga ito at maaga ko silang ginising na mag-asawa at nagbigay ako ng ulam para makakain na si kuya. Sinundo na kasi namin yung nurse na magpapatuloy magturok ng antibiotic ni kuya. Para bago siya maturukan is meron namang laman yung tiyan niya kasi sobrang tapang ng gamot na ituturok sa kanya. Mas lalong nahilo ang kumari nyo kasi mas matrabaho kasi kada 8 hours susunduin namin yung nurse ni kuya. Hatid sundo nga namin siya pero kabilang barangay naman kaya malapit lang. Sabi ko nga sa hipag ko mag-asikaso na muna siya at ako na bahalang umalalay sa nurse. Kayang-kaya ko nga sanang iturok yung gamot ni kuya kasi nakastay naman yung IV cannula niya. Kaso nga lang natatakot ako kasi baka magka-problema yung IV niya. Bumigay yung ugat niya or pumutok lalo na't mga pagod na talaga yung ugat niya kakaturok nila. Ilang beses na rin kasi nilipat yung IV cannula niya. Tulad niyan, hindi maka-flow yung gamot, kailangang i-flash para matanggal yung namuong dugo sa ugat ni kuya at diyan talaga siya nasasaktan. Umaaray talaga siya at nagsasabi talaga siya na masakit kaya dinadahan-dahan lang. Kaya sana kayanin ng 3 days ng ugat niya para hindi na ilipat. Pag nagkataon, hahanapan na naman siya ng bagong ugat tapos another tusok ulit at talagang masakit yun. Nagkakatrauma na nga rin siya sa karayo. May time talaga na pag tinuturukan siya ng antibiotic, bigla siyang lalagnatin ng mataas tapos pagpapawisan siya. Tinawag ko nga saglit ang aking hipag at lagyan niya ng tela yung likod ni kuya kasi sobrang pawis talaga siya. Sa mga oras na yan ay okay naman na si kuya. Minsan na lang siya mag-chill pero nilalagnat pa din siya pero may mga gamot pa din siyang iniinom. Kinagabihan naman siguro mga alas 7 na yan, nagmamadali na akong magluto ng ulam namin. Diyos mio, hindi pa nakakaligo yung mari nyo. Madali ang luto nga yung aking gagawin kasi mga 9:30 PM susunduin na naman namin yung nurse. Sarsyadong bango sa tilapia nga yung aking lulutuin. Hindi ko na na-videohan yung aking pagpiprito kasi magagahol na ako sa oras. Yarn, luto na ang lutong patsamba ng mari nyo, Diyos mio. Nagsandok na ako agad ng ulam nila tatay at paparti-partihin ko na. Dalawa, inubos. Para kila tatay at nanay. Yan naman para kila kuya tapos yung matitira ulam namin ng mga pamangkin ko at ng bayaw ko.